Mula sa bulwagang pambalitaan ng UNTV, si Bernard Danis. Mula sa Quezon City, si Angela Lagunzan at si Monica Verralio Tantoco. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Ito ang balita. Pilipinas nasa low-risk classification na ng COVID-19. Bagong COVID-19 variant na B.1.1.318 na itala. Mga bata pinagbabawalang mamasyal sa Dolomite Beach sa Maynila. 100 tauhan ng Manila Police District magbabantay na sa pasyalan. Seguridad ng mga sementeryo hinigpitan kasabay ng unti-unting pagdagsa ng mga tao. Mga bata pinagbabawalan na makapasok. Bilang ng mga paaralan nalalahok sa limited face-to-face classes, nadagdagan pa. Pagsisimula ng physical classes sa November 15, tuloy na. Davao City Mayor Sara Duterte at Senator Ronald Bato de la Rosa nagpulong ukol sa 2022 elections. Gobyerno maglalabas ng 1 bilyong piso para sa Pantawid Pasada program ng LTFRB. Pagtataas sa 100% seating capacity sa mga PUV, inirekomenda na. Magandang hapon. Tayo po sa bayang napapanood sa Facebook at YouTube account sa UNTV at sa 1,935 satellite monitoring centers nationwide. At una sa ating mga balita. Dumagsa muli ang mga namamasyal sa sikat na Dolomite Beach sa Maynila nitong weekend kung saan may ilang pamilya na kasama pa ang kanilang mga anak. Subalit paglilinaw ng palasyo, ipinagbabawal sa mga bata na magtungo sa pasyalan. Paalala naman ng Department of Health sa publiko, hindi pa natatapos ang pandemya. Ito ang balita ni Rosa Licos. So hindi pa po pwede talagang magpasyal-pasyal ang mga bata. So unang-una nananawagan po kami sa ating mga kababayan. No? Pandemya pa po. Bagamat bumababa po ang mga kaso natin, nandyan pa po si COVID-19. No? So wag po tayo magpabaya. No? Kinakailangan po mask, hugas, iwas, at kung kakayanin na, bakuna nga po. No? Nananawagan din po kami sa kapulisan, siguro dyan po sa Maynila. No? Kinakailangan po ipatupad natin yung social distancing. No? Ito ang paalaala ng Malacanang pagkatapos ng 2 linggong magkasunod na pagdumog ng mga tao sa Manila Bay Dolomite Beach, kabilang na ang mga bata. Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, hindi pa rin maaaring mamasyal ang mga bata dahil bawal pa rin ang non-essential trips sa mga menor de edad. Dagdag pa nito, kahit mataas ang vaccination rate sa Metro Manila, mayroong breakthrough infections kaya dapat manatili sa pagsunod sa health protocols ang mga kababayan upang maiwasan ang super spreader events. Sa dami ng taong bumisita sa Dolomite Beach kahapon ng umaga, hindi na nasusunod ang social distancing at may ilan ding napaulat na hindi nakasuot ng maayos ang face mask. Kaya naman muling nanawagan ng Department of Health sa publiko na huwag baliwalain ang ipinatutupad na health protocols. Tinanawagan pa rin kami sa ating mga kapwa national government agencies and to our local governments. Sana po ipatupad po natin kung ano po yung mga safety protocols natin. Katulad ng lagi nating sinasabi, hindi pa ho tapos yung laban, nandito pa ho yung virus. Kailangan po tulong-tulong tayo. Huwag tayong maging kampante, maaring lumabas, pero kailangan mag-iingat pa rin tayong lahat. Una nang sinabi ni DENR Undersecretary Benny Anteporda ang posibilidad na limitahan ang dami ng mga papapasuking bisita sa Dolomite Beach. We can spend about 15 minutes and since hindi na po 15 minutes, pinababayaan na po kahit magtagal sa loob. Titignan po natin yan dahil tuloy-tuloy pa, no? Tuloy-tuloy pa yung dating ng tao. Maaari yung ibalik namin yung time limit ng pagbisita. Samantala, binigyang diin ng palasyo ang posibilidad na ma-downgrade sa Alert Level 2 ang Metro Manila kung magpapatuloy ang pag-inam ng COVID-19 situation sa rehiyon. Gayunman, hindi ito mangyayari kung magpapabaya ang publiko at magiging kampante sa gitna ng nagpapatuloy pa ring pandemya sa bansa. Rosa Licos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Nag-deploy na ng nasa 100 tauhan ang Manila Police District sa vicinity ng Dolomite Beach. Ayon sa Philippine National Police, makikipag-ugnayan na rin sila sa DENR at DOT upang bumuo ng epektibong paraan sa pagbabantay sa pasyalan. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Umabot sa 65,000 ang nagtungo noong linggo sa Dolomite Beach base sa pagtaya ng PNP Manila Police District. Kaya naman, ipinahinto na ng mga otoridad ang pagpapasok dito nang umabot na sa 4,000 ang nasa loob. Ngunit sa kabila nito, punong-puno pa rin at siksikan ang mga nakapasok base sa kuha ng UNTV drone. Kaya naman si PNP Chief Police General Guillermo Eleazar, ipinag-utos na sa direktor ng Manila Police District ang pagpapakalat ng dagdag na tauhan sa lugar. Kasama sa aking direktiba ang pakipag-ugnayan sa DENR at lokal na pamahalaan upang magkaroon ng maayos na sistema lalo sa pagdadala ng mga bata na nakita natin sa video at sa mga litrato na kumalat sa social media. Kinumpirma naman ni MPD Director Police Brigadier General Leo Francisco sa UNTV na nagpakalat na sila ng 100 tauhan na magbabantay sa Dolomite Beach. Bukod sa MPD, mayroon ding mahigit sa 30 tauhan ng PNP Maritime Group na nagsasagawa ng foot patrol, bike patroller at seaborne sa bisinidad ng Dolomite para magbantay. Sinabi rin ni General Francisco na nakikipag-usap na sila sa DENR at DOT kung paano masusolusyonan ang pagdagsa ng tao sa Dolomite Beach. Sa pagdami ng tao natin sa Dolomite Beach, yung last 2 weeks, nagkaroon kami ngayon, ongoing ngayon yung aming pakikipag-usap sa DENR at sa ating DOT kung paano natin ma-improve pa yung kasalukuyang naging sitwasyon nung nakaraang 2 linggo. At pagkatapos siguro nito, may mga pagbabago kaming ipapatupad sa pagpapasok at pag-aantabay sa ating mga tao. Paalala pa ni General Eleazar sa publiko, hindi batayan ang Alert Level 3 sa NCR para ilabas ang mga bata sa mga pasyalan. Naunawa natin ang kasabikan ng ilan nating mga kababayan na lumabas dahil sa mahabang lockdown. Subalit hindi dahilan ito upang ipagsawalang bahala ang kaligtasan ng bawat isa, lalo na ang mga batang isinama nila gayong malinaw sa patakaran na hindi pa pwede silang lumabas under the COVID Alert Level 3 status. Apela ng PNP sa publiko, magkaroon ng disiplina lalo na sa pampublikong lugar para sa kaligtasan. Ang ating kaligtasan ay nakasalay din sa disiplina natin sa sarili, kaya tutulong ang mga pulis upang ipaalala ito sa inyo dahil baka humabol kayo sa undas kung patuloy ninyong babaliwain ang mga patakaran para sa inyong kaligtasan sa gitna ng pandemya. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pansamantalang isasara sa publiko ang Dolomite Beach sa Manila para sa regular na maintenance nito. Ayon kay Manila Bay Coordinating Office Deputy Executive Director Jacob Miemban, buong araw na isasara ang Dolomite Beach tuwing Biyernes upang magkaroon ng oras sa isasagawang paglilinis at pagsasaayos nito matapos ang pagbisita ng libo-libong mga tao. Inatasan na rin umano nila ang mga nagbabantay na ground commander na pansamantalang isasara ang pagpasok ng mga tao sa may Pedro Hill entrance. At sa halip ay pinapayuhan ang mga bibisita na pumunta muna sa may Remedios. Layo nito na kontrolin at hindi na magkasabay-sabay sa pagpasok ang mga tao para maiwasan na maging super spreader event ito. Nadagdagan pa ang bilang ng mga eskwelahan na lalahok sa pilot implementation ng limited face-to-face classes. Ayon sa Department of Education, tuloy na ang pagsisimula ng physical classes sa November 15 para sa public schools, habang November 22 naman ang mga pribadong paaralan. Ito ang balita ni Janice Enhente.
Mula sa 30 mga paaralan na lalahok sa pilot implementation ng limited face-to-face classes as of October 25, 2021, umakyat pa sa 70 ang mga eskwelahan na handa ng magsagawa ng physical classes sa mga estudyante. Mula sa Region 1 at 3, tig-10 eskwelahan na ang nakahandang sumali sa limited face-to-face classes. 5 sa Calabar Zone Region, tig-3 sa Bicol at Western Visayas Regions, 8 sa Central Visayas, habang 10 naman ang sa Eastern Visayas. May 8 rin na manggagaling sa Zamboanga Peninsula, 6 sa Northern Mindanao, may 8 sa Davao Region, 5 sa Sorsogon at 14 naman sa Caraga Region. Ayon sa Department of Education, tuloy-tuloy na sa November 15 ang pagsisimula ng limited face-to-face classes sa mga pampublikong paaralan. Habang sa November 22 naman ang schedule ng private schools. Kumpiyansa ang DepEd na bago pa man ng November 15 ay makukumpleto ang 100 eskwelahan na orihinal na target na lalahok sa pagpapatupad ng face-to-face classes. So, kung makukumpleto natin yung 100 public schools, ako naniniwala dahil even as mayroong nag-back out, mayroon namang sulat ng sulat sa akin na mga mayor, mga parents na gusto nila ang face-to-face. Pagkatapos, idagdag natin yung 20 private schools. Tapos sa international schools, so far, isa pa lang ang talagang complete na proposal. Tapos, kailangan din ng orientation para sa parents, sa LGUs, at saka sa school personnel. Hindi pwedeng magbukas na lang tayo dadating yung mga bata. Ibinahagi rin ni Secretary Briones na bakunado na laban sa COVID-19 ang nasa 93.2% ng mga school personnel na makakasama sa physical classes. Bagaman nauunawaan ng DepEd ang saloobin ng mga magulang kung saan may ilan ang ayaw pa rin payagan ang kanilang mga anak na maging bahagi ng limited face-to-face classes, ipinunto ng kagawaran ang mahalagang papel na gagampanan ng mga magulang at iba pang mga sektor sa oras na umpisahan na ang pisikal na pagpasok sa eskwelahan ng mga bata. Ang parents, siyempre, naintindihan natin ang concern ng parents. Ang ano nila, ang tinitingnan nila, yung kapakanan ng kanilang mga anak at saka safety ng kanilang children. Ang mga studies nagpapakita na mas resilient ang mga bata sa COVID-19. These are global as well as local studies, but we should not also take things for granted kasi they can pick up the virus in other places. Kaya kailangan ng cooperation talaga ng parents, ng transport, service providers, etc. Hindi lamang yung sa eskwelahan. Samantala, muli ring iginiit ng kagawaran na limitado pa rin ang oras at schedule ng gagawing face-to-face classes at isa sa ilalim sa matinding assessment para matukoy kung itutuloy na ang pagpapalawig ng implementasyon nito sa Marso ng susunod na taon. Janice Enhente, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Balik na sa low-risk category ang COVID-19 sa Pilipinas. Ibig sabihin, hindi na umaabot sa 60% ang healthcare utilization rate sa buong bansa. Sa kabila nito, may ilang rehiyon pa rin ang nananatili sa high-risk classification dahil sa patuloy na pagtaas ng kaso ng COVID-19. Samantala, nakapagtala na ng unang kaso ng B.1.1.318 variant ang Pilipinas. Ito ang balita ni Aiko Miguel. Kada araw, 5,251 COVID-19 cases o 32% na mas mababa ang naitalang kaso nitong nakalipas na 7 araw kumpara noong October 11 hanggang 17. Hulyo pa huling nakapagtala ng mahigit 5,000 kaso ng COVID-19 kada araw sa bansa. Ito ay bago muling tumaas ang mga kaso sa Pilipinas. Ayon sa Department of Health, talagang patuloy na ang pagbaba ng COVID-19 cases sa bansa, maging sa National Capital Region na epicenter ng pandemya. 35% ang ibinaba ng mga kaso sa NCR nitong nakalipas din na 7 araw. Ngayon lang ulit anya bumalik sa low-risk classification ang COVID-19 case trend sa buong bansa mula noong Hulyo. Ang Regions 2, 5 at 9 na lang ang nasa high risk ang ICU utilization rate. Nationally, we are at low-risk case classification with a negative 2-week growth rate at negative 48%
and a moderate risk average daily attack rate at 5.89 cases per every 100,000 individuals. The national health system capacity is also at moderate risk. Nilinaw naman ng DOH na bagaman pababa na ang mga kaso, hindi pa tuluyang decongested ang mga ospital, lalo na at matagal din ang recovery ng mga severe at critical COVID-19 patients. Iniulat din ng DOH na naitala ang unang kaso ng B.1.1.318 COVID-19 variant sa bansa. Nakuha ang sample sa isang 34 na taong gulang na lalaki na may travel history sa UAE. March 21 ito nakarecover. Ang sample na isinailalim sa sequencing ay bahagi ng retroactive sampling na nagpositibo sa mga nakalipas na buwan. Ngunit ayon sa DOH, hindi pa ito maihahalin tulad sa ngayon sa Delta at iba pang variants of concern na mabagsik at lubhang nakahahawa. So this is a variant under monitoring as announced, as classified by the World Health Organization. Ang kanyang date of designation ng WHO last June 2, this was initially identified or detected in Mauritius. Meron silang naging cluster of 120 cases doon. It has 14 mutations in its spike region. Kasama po dito yung mga mutations na nakita rin natin sa Delta variant at sa Beta variant. Kaaralan po ito maigi ng WHO, ng mga international experts, dahil ito pong mga mutations na ito ay maari maka-apekto rin sa ating efficacy ng bakuna, maari rin po makapag-apekto sa transmission ng sakit. Ayon pa sa DOH, hindi pa tuluyang nawawala ang Delta sa Pilipinas, kaya hindi dapat maging kampante ang publiko. 30.3% ng mga samples na na-sequence sa bansa ay Delta variant. Ngunit kahit paano anya, ay naagapan ng pamahalaan ang lubhang pagkalat nito di gaya sa kung paanong nanalasa ito sa India. Pero hindi po natin naabot yung projected number of cases. Hindi po natin naabot yung overwhelmed health systems. Although nahirapan po talaga tayo, we were all challenged. Pero nakita natin, we were able to reduce the number of cases in about 1.5 months after na pumasok at tumaas ang mga kaso natin from September 5 to 11. Ipinaliwanag naman ng DOH na pandemya pa rin ang nararanasan ngayon ng buong mundo at wala pa sa endemic phase. Bagaman 2 taon nang umiiral ang COVID-19 sa iba't ibang bansa. Usually, if there are this kind of announcements, they officially communicate to the Secretary of Health. So we will wait for their official letter. But as to endemicity, kailangan hong pinagdahandaan ng ganito, because once an organism becomes endemic in the population, meron po tayong mga ibang steps na ginagawa, especially about surveillance. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ilang araw bago ang pagsasara ng mga sementeryo sa Metro Manila, mahigpit ang seguridad na ipinatutupad ng mga otoridad upang tiyakin na masusunod ang mga health and safety protocols at hindi magiging super spreader event ang pagdalaw sa libingan. Mahigpit na ipinagbabawal ang pagpasok ng mga bata at kinukumpiska rin ang lahat ng mga illegal na bagay na dala ng mga bumibisita sa sementeryo. Mula sa Manila North Cemetery, ito ang balita ni JP Nunez live. JP, marami ba mga nagpunta ngayon dyan sa Manila North Cemetery at ano ang ginagawa doon sa mga may kasamang bata? Monica, dahil medyo maulan, naging halos normal naman ang sitwasyon dito sa Manila North Cemetery. At kumpara kahapon, konti ang mga bumisita kumpara nitong weekend. Doon sa ating mga kababayan, bagamat ipinagbabawal yung pagsasama ng mga bata, ay mayroon pa rin na mga hinarang dun sa entrance dahil may mga kasamang bata. At meron pa rin mga nahulihan na bumibisita na merong mga dalang illegal na items. 4 na araw bago ang pagsasara ng mga sementeryo mula October 29 hanggang November 2, may ilan sa ating mga kababayan sa Metro Manila ang bumibisita na ng mas maaga sa mga sementeryo, gaya na lamang sa Manila North Cemetery. Ito lang po kasi yung free na araw ko po. Kaya ngayon lang po kami nagpunta dito. Kasi sa ibang araw po kasi baka hindi na po kami makano kasi gaba nga po ng, 'di ba? Sarado po yung sementeryo.
pagdating ng November. Ayon sa pamunuan ng Manila North Cemetery, nasa higit 20,000 ang bumisita nitong linggo. Pero inaasahan na ang posible pang pagdagsa ng mga tao sa Huwebes, October 28, ang huling araw na bukas ang sementeryo. Dahil dito nakipag-ugnayan na ang management sa Manila City Hall at Manila Police District para sa karagdagang mga tao na magbabantay. Layo nito na masiguro na maayos na maipatutupad ang seguridad at mga health and safety protocols. Kompleto naman po kami dito sa loob ng Manila North Cemetery dahil ito po ay tinulungan po kami ng ibang interagency. Ganon din po, meron tayong MTPB, yung Manila Traffic Enforcer natin na nagmamanage naman po ng traffic. At the same time, tumutulong din po sa loob para po ma-secure yung loob na walang nagkukumpulan pagdating po dun sa kanilang puntod. Monica, sa ngayon mayroong 100 police personnel ang nagbabantay sa gate ng Manila North Cemetery kung saan mahigpit na iniinspeksyon ang lahat ng mga taong pumapasok. Sa kabila ng pagbabawal, mayroon pa ring mga pasaway na nagdadala ng mga illegal na bagay gaya ng kutsilyo, lighter, flammable materials at iba pang kahalintulad nito. May ilang mga magulang at guardian rin ang nagsasama ng bata. Gayunman, hindi sila pinapayagan na makapasok. Sa halip, naglaan ang management ng sementeryo ng lugar na pwedeng paglagakan ng mga bata at saka na lamang sila babalikan ng kanilang mga magulang. Hindi po kami pumapayag na pumasok po yung mga bata. Yung mga minors po, hindi pa rin po sila allowed pumasok sa Manila North Cemetery. Pero allowed naman po ang mga senior citizen. Ang medyo mahigpit lang po kami pagdating po sa 65 years old and up. Kasi yan po yung mga minsan hindi na po kayang maglakad. Samantala, matumal rin ang dating ng mga tao sa Manila South Cemetery ngayong araw. Ipinagbabawal rin ng management ang pagpasok ng mga menor de edad. Pero may ilan pa rin na nasisita at hindi pinapapasok dahil may kasamang bata. Nitong weekend, nasa 15,000 na ang mga bumisita sa Manila South Cemetery. Muling nagpaalala ang pamunuan ng Manila South Cemetery na mahigpit na ipinagbabawal ang mga menor de edad na pumasok sa lugar. Ayon kay Rene Zaragoza, admin in charge ng Manila South Cemetery, nasa 2,000 ang kanilang mga naitalang bumisita sa nasabing sementeryo at marami pa rin ang kanilang nasisita at hindi na pinapapasok dahil may kasamang bata. Sa ngayon po, ang sitwasyon natin dito sa Manila North Cemetery, tahimik, wala naman ganong problema tayo. Marami po tayo naharap ng mga bata. Usually, hindi natin pinapapasok talaga. May kit po tayo doon. Noong Sabado, nasa 5,000 ang bumisita sa nasabing sementeryo habang mas dumami pa ito kahapon na umabot ng 10,000. Inaasahan namang aabot hanggang sa 100,000 ang bibisita sa nasabing sementeryo bago ito magsara sa October 28. Monica, alas 5 ng hapon sa Huwebes, opisyal na isasara ang mga sementeryo at tatagal ito hanggang sa November 2. At pinapayuhan ng pamunuan ng mga sementeryo ang publiko na wag nang magsama ng mga bata o magdala ng mga illegal na gamit para hindi sila maaberya sa pagbisita sa mga sementeryo. Samantala, yan muna ang ating latest live mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Monica. JP, anong oras maaaring pumunta ang ating mga kababayan para bisitahin ang kanilang mga namayapang mahal sa buhay sa kanilang mga sementeryo? Bukas ang mga sementeryo mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. At maipakita lang natin, maidagdag natin, Monica, dyan sa tanong mo, kagaya ng sitwasyon dito sa Manila North Cemetery, kapag alas 5 ng hapon, nilalagyan na ng harang yung mga entrance at hindi na pinapapasok ang kahit na sino. At yung ating namang mga kababayan na nandun sa loob, nag-iikot ang pulis ay nagpapatrolya para palabasin na yung mga tao. So mula alas 8 yan ng umaga hanggang alas 5 lang ng hapon. Monica?
At JP, paano yung sistema ng pagpapapasok sa ating mga kababayan? Well, ngayon konti pa lang, so hindi pa masyadong nagdidikit-dikit. Pero sa mga darating na araw, lalo na siguro sa huling araw, ay malaking posibilidad na medyo magdagsaan ng ating mga kababayan. So paano yung sistemang gagawin? Ito ba ay by batch o may limitasyon lamang ng oras ng papapasukin ng mga tao sa loob ng sementeryo? Dito sa Manila North Cemetery, strictly from 8 to 5 lang sila pwede. At papayagan sila kahit grupo pa yung magpunta, basta kabilang sila doon sa mga pinapayagan na makalabas. At yung pagpapatupad ng yung pila na isinasagawa ng pulisya, isa-isa yung pagpapapasok doon sa mga tao at ini-inspection sila isa-isa para malaman kung meron ba silang dalang illegal na bagay o yung mga may kasamang bata. Monica? At huling tanong na lang, JP, bukod sa mga bata, sa mga senior citizens, sila ay pinapayagan pero dinediscourage lamang. Linawin lang natin yan. Tama ba, JP? Yung mga bata, Monica, talagang strictly hindi sila pinapayagan na papasukin sa loob. Kaya nagtalaga ng mga lugar para pwedeng iwan dun yung mga bata at yung mga magulang lang ang pumapasok doon sa sementeryo. Yung mga matatanda naman o senior citizen, lalo na yung 65 years old pataas, pinapayagan namang makapasok. Pero dinidiscourage yung pagpasok ng mga matatanda dahil nga hindi pa pinapayagan dito yung mga sasakyan. At layunin nito na hindi na sila mahirapan sa pagdalaw dito sa sementeryo at hindi na rin maging dahilan ng pagdami pa ng mga tao ng mga bumibisita. Monica? Alright, maraming salamat. JP Nunez, live na nag-uulat mula sa Manila North Cemetery. Magandang gabi mga kasangbahay para po sa unang bahagi ng ating health update, weather at traffic plus trivia. Pero mamaya pa po yung trivia. Unahin po muna natin, alamin ang sitwasyon po ng ilang mga lansangan dito sa Metro Manila. Tignan po natin ang EDSA Caloocan. Sa mga motoristang babaybay ng EDSA mula po dyan sa May Muñoz, light to moderate traffic tayo hanggang makarating po kayo ng Balintawak. Pagdating naman po dito sa May EDSA Caloocan northbound, light traffic na po all the way po yan hanggang sa May Monumento. Konting delay lamang dyan po sa mga palitan ng stop and go. Yung po nanggagaling naman ng Monumento at papunta ng Muñoz, light traffic po ngayon ng southbound. Kahit po dyan sa May Balintawak Market, walang problema po. Subalit pagdating po ng Muñoz, may kaunting pagbagal na mararanasan pero makalagpas po dyan ay tuloy-tuloy naman hanggang makarating po kayo ng Cubao. Tingnan po natin ang NLEX. Sa NLEX naman po, usual na konting build-up lamang sa mga toll booth. Pero makalagpas po dyan, green and go ang sitwasyon sa magkabilang linya ng North Luzon Expressway. Dumako na po tayo sa ating health update. Narito po mga datos mula sa Department of Health. Sa kabuuan ay umaabot na po sa 2,761,307 ang ating kumpirmadong kaso ng COVID sa bansa. And today po nakapagtala ang DOH ng 4,405. Mas mababa po yan ng 874 na kaso kumpara kahapon. Umaabot naman sa 57,763 ang bilang po ng mga active cases sa bansa. Mas mababa rin po yan ng 3,194 compared po yesterday. Sa bilang naman ng mga gumaling, umaabot na po ang kabuuan sa 2,661,602. At today po, meron po nadagdag na 7,561 na mga bagong gumaling. Sa bilang naman po ng mga nasawi, nakapagtala ang DOH ng 149 ngayong araw. At ang kabuuan, umaabot na po sa 41,942. Para sa ating global tally, nasa 243,657,129 ang confirmed COVID cases sa buong mundo. Nasa 4,947,967 naman ang bilang po ng mga nasawi. Habang umaabot na sa 6,802,200,233 ang vaccine doses administered. Magbabalik po muli ako mamaya para ibigay naman po sa inyo update sa lagay ng panahon at ang ating trivia.
Samantala, narito naman po ang update sa isinasagawang wish granting activity ng Members Church of God International sa araw na ito. Sabi nga nila, there's no place like home. Kaya naman isang munting kahilingan ng isang senior citizen na maayos na tirahan para sa kanilang mag-ama ang ipinagkaloob ng Members Church of God International. Ang kwento ng pag-asa ay ihahatid sa atin live ni Sister Lucille Loren, live mula sa Tagum City. Magandang gabi, Sister Lucille. Maayong gabi, Brother Bernard, isang ama na masikhay na nag-aalaga sa kanyang anak na may kapansanan ang nakatawag pansin sa atin. Dahil sa kabila ng kanyang katandaan, hindi kumupas ang kanyang pagmamahal. Silang mag-ama ating tinulungan dahil MCGI Cares. Tunay ngang haligi ng tahanan ang ating mga ama hanggang kanilang katandaan. Gaya ni Tatay Ernesto, bagamat siya'y 72 anyos na, patuloy niyang inaalagaan ang anak niyang may karamdaman. Mawagid na yung kaimtang karon na mong kapobriyan, mawagid na mo. Okay, magkakakon mo, matagaan mo ng bugas nila parenti. Pansudan. Mawagid na mo karon. Matapos nating mapag-alaman ang kanilang pangangailangan, atin silang muling binalikan upang mabigyan ng supply ng pagkain ang mag-ama at upang hindi na gaanong mahirapan si Mang Ernesto sa pag-aalaga kay Emma. Isang wheelchair ang regalo ng Members Church of God International para magamit ng anak. At dahil MCGI Cares, maging pakiusap ni tatay na maipaayos ang kanilang munting barong-barong ay atin ding binigyang katuparan sa pagtutulong-tulong ng mga kapatid. Sa awa ng Diyos, ang dating madilim at sira-sirang bahay ngayon naging maaliwalas at kaaya-aya ng tahanan nilang mag-ama. Pasalamat dyan po sa Ginoo nga, tagalang ko nga, yung kay ako ng pangandoy sa una, wapag kay balay. Alas adlaw-adlaw yun, nagkuang ko nga, mahintag nga may balay. Pero ang akong pagpasalamat na ako sa Ginoo nga, tagalang ko gayon nga, balay na mo nga. Mahihirap din tayong naturingan, pero ang sama-sama nating pagtutulungan sa awa ng may kapal, kay laking kaginhawaan para sa ating kapwang nangangailangan. Gaya ng nasusula, dinggin ninyo mga minamahal kong kapatid. Hindi baga pinili ng Diyos ang mga dukha sa sanlibutan ito upang maging mayayaman sa pananampalataya at mga tagapagmana ng kahariang ipinangako niya sa mga nagsisiibig sa Kanya. Santiago 2:5. To God be the glory. Hanggat may marunong maawa, hanggat may marunong magmahal sa kapwa, maraming tulad nila ang mabibigyang kaginhawaan. Mula rito sa Tagum City, Davao del Norte, ako si Sister Lucille Loren. MCGI Cares, the legacy continues. Works of faith, hope, and love for the glory of God. Balik sa iyo, Brother Bernard. Maraming salamat, Sister Lucille Loren. Makatatanggap rin po ng tulong mula sa Members Church of God International ang mga sumusunod nating kababayan. Regina Pelaez at Karen Pelaez mula sa Quezon City. Benito Sostino, Jeremy Del Rosario ng Rizal,
Solomon ng Cheville Nicor, Arlan Aragon ng Makati, at si Jomel Sararana at Maria Salvacion Juanito ng Iloilo. Patuloy po kayong umantabay dito sa UNTV dahil oras-oras ay aming i-anunsyo ang mga benepisyaryo ng wish granting activity na ito ng Members Church of God International. Pagtulong sa mga nangangailangan ng walang hinihinging kapalit, alaman ninyong lahi, kulay, relihiyon o kalagayan sa buhay. Dahil MCGI cares, the legacy continues. Works of faith, hope and love for the glory of God. Matapos ang pagkikita ni Davao City Mayor Sara Duterte Carpio at Presidential Aspirant Bongbong Marcos nito lamang weekend sa Cebu City, nakipagpulong naman ngayong araw ang standard bearer ng Partido Pilipino Lakas ng Bayan o PDP laban Kusiwing kay Mayor Duterte at tinalakay ang ukol sa 2022 national elections. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Sa Facebook post na ito ni Senator Ronald Bato de la Rosa, makikitang kasama niya si Davao City Mayor Sara Duterte Carpio sa Davao City Hall. Pero hindi idinitalye ng mambabatas ang naging pag-uusap nila ng alkalde ngayong araw. Sa isang mensahe ng senador sa UNTV News, sinabi ni Senator de la Rosa na ipinaalala lamang niya kay Mayor Inday na nalalapit na ang November 15. Ito ang huling araw ng substitution ng mga naghain ng kanilang kandidatura para sa 2022 national elections. Kinumpirma naman ni Mayor Sara ang pagpupulong pero hindi na rin niya idinitalye kung ano ang napag-usapan nila ng senador. Yes, ma-confirm na ako ang post ni Senator De La Rosa, ang iyang Facebook post nga doon na siya picture nga di-post. Ma-confirm na ako nga nahitabo na siya kaganina dinhi sa akong opisina alas 11 sa udto. Bago ang pakikipagpulong ni Senator Bato sa Davao City, nagkita pa noong Sabado sina Presidential Aspirant Bongbong Marcos at Mayor Duterte sa Cebu City. Gaya ng sinabi na ng alkalde, ayon kay Presidential Spokesman Harry Roque, hindi na talaga tatakbo bilang Pangulo ang presidential daughter. Well, I think nakausap ko po kasi si Governor Gwen Garcia para malaman kung ano talaga yung napag-usapan sa Cebu. Ang sabi po ni Governor Gwen sa akin ay ang sabi daw ni Mayor Sara, on her possibility of running for president, that ship has sailed. So talagang mayor po ang takbo ni Mayor Sara. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Binigyang diin ng Commission on Elections sa COMELEC na hindi kailangang bakunado para makaboto sa May 2022 national elections at local elections. Samantala, bukas naman ang COMELEC sa pagkakaroon ng extensyon sa voting hours. Ito ang balita ni Dante Amento. Wala pang batas na nag-uubliga sa mga tao na magpabakuna laban sa COVID-19. Kaya naman ayon sa Commission on Elections o COMELEC, pagdating sa araw ng halalan sa May 9, 2022, hindi hihingan ng vaccination card o hindi requirement ang vaccination sa isang individual upang siya ay makaboto. Lalo na, in-anticipate natin na on election day, mayroon pang walang vaccination or yung mga tao na hindi na pag-vaccine for whatever reason, makakaboto pa rin sila and they are not required to present yung vaccination card or yung mga ganon. Gayunman, wala nang ibang alternative para makaboboto ang mga kumpirmadong positibo sa COVID-19 at nasa isolation facility sa araw ng halalan. Paano naman yung may mga sakit din, may pneumonia, may cancer, hindi naman sila makakaboto, di ba? So, if you're sick, we recommend that you stay in treatment, or if you are contagious, that you stay away from people. I think that's, shall we say, fair. Dagdag pa ng COMELEC, para marami pa ring makaboto kahit sa gitna ng pandemya, bukas ang komisyong palawigin ang oras ng botohan sa halalan. Just in case, at the end of the voting hours, mayroon pa rin mga botante na nakapila, no? Or mga botante within the voting center,
uubusin yan hanggang matapos yan. Tatapusin yan. So in effect, mag-e-extend at mag-e-extend tayo ng voting hours natin. Sa araw ng eleksyon, inaasahang i-require pa rin magsuot ng mask at face shield ang mga botante. Sa ngayon, patuloy pa rin ang voter registration ng COMELEC at matatapos ito sa Sabado, October 30. Sa datos ng COMELEC as of September 30, 2021, mayroon ng mahigit 63 million na registered voters sa bansa. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. 1 bilyong piso ang inaasahang ilalabas ng gobyerno para sa Pantawid Pasada Program para sa mga darating na buwan. Samantala, ipapanukala naman ng Department of Transportation ang pagtataas sa 100% seating capacity sa mga pampublikong sasakyan. Ito ang balita ni Harleen Delgado. Sa budget hearing ng Department of Transportation sa Senado, kinuwestiyon ng ilang senador ang anilay kawalan ng agarang tulong sa mga tsuper sa gitna ng ilang linggo ng sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon sa DOTR, nakipagdialogo na sila ngayong buwan sa House Committee on Transportation para magawa ng paraan na maibalik ang Pantawid Pasada Program ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board to LTFRB. Humihiling din anya muna ang LTFRB sa Department of Energy na maituloy at maitaas ang diskwento sa langis sa mga piling gas station. Puro meeting pa rin to. Sa madaling sabi, wala pang assistance or programs kahit nasa 9 na linggo na nagtitiis sa mataas na presyo ng gasolina. Tama ba yon? Wala talaga kayo siguro pang programa para dito sa Pantawid Pasada fuel subsidy. Okay? So wala. Madam Chair, kayong nabibigay? wala po. Okay, Tama po, Madam Chair, dahil wala rin po kaming pondo for this under 2021. Pero hindi, kaya nga. Sa isang pahayag, sinabi ng Development of Budget Coordination Committee o DBCC kung saan kabilang sa mga miyembro ang mga kalihim ng Department of Budget and Management at Department of Finance na maglalabas na ng 1 bilyong piso para sa Pantawid Pasada Program. Kukunin ang pondo mula sa unprogrammed funds sa ilalim ng Support for Infrastructure Projects and Social Programs. Nakukuha ang unprogrammed funds kung sumobra sa target ang revenue collection ng bansa o kung mayroong mapagkukuhanan na dagdag na grants o foreign funds. Babantayan nila ng mga senador ang magiging pagpapatupad sa programa. Ayon naman sa palasyo, pinag-aaralan ng Malacanang ang panukalang suspendihin muna ang pangongolekta ng excise taxes sa oil products, gayon din ang pagkakaloob ng fuel subsidies sa public transport sector. As we speak po, pinagpupulungan itong bagay na ito. No? Kinukonsidera po ang parehong proposals. So government is heeding and we are evaluating po. Ikinatuwa naman ito ng grupong Pasang Mazda dahil malaking bagay ito para sa mga tsuper. Ayon sa presidente ng grupo na si Obet Martin, matagal na nila itong isinusulong at kasama rin ito sa kanilang inirekomenda sa executive session sa House Committee on Transportation. Nais din niya makausap si LTFRB Chairman Martin Delgra upang mapag-usapan ang magiging sistema sa pamimigay ng fuel subsidy cards kung saan dapat nakapangalan na ito sa mismong PUV driver at hindi na sa operator. Malaking tulong po ito sa aming driver at dapat yung pagbabantay ay kasama po kami dyan. Kailangan talaga i-expedite lahat yan. Kasi noong mangyari nga sa panahon ng GMA, nationwide to. Maaari magkaroon ng konting delay to. But what ang mahalaga sa amin, may makukuha kami. Kung bumaba man, pwede namin magamit yan para makabawi rin kami. Sa ngayon, nanindigan ng DOTR na walang dagdag pasahe at irerekomenda na anya ng ahensya sa Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases o IATF-MEID na taasan pa ang seating capacity sa mga pampublikong sasakyan sa 100%. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Umabot na sa mahigit 60% ang natatapos sa konstruksyon ng Cavite Extension Project ng Light Rail Transit o LRT Line 1. At kalinsabay nito ay pinasilip na rin ng Light Rail Manila Corporation ang mga bagong tren na patatakbuhin sa linya simula sa susunod na taon. Pero kaakibat ng mga pagbabagong ito ang plano ng private operator na humirit ng dagdag pasahe sa LRT Line 1. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr.
Sa kabila ng mga hamon ng pandemya, tuloy-tuloy pa rin na naging konstruksyon ng Cavite Extension Project ng LRT Line 1. Ayon sa Light Rail Manila Corporation na siyang operator ng LRT 1, sa ngayon ay 62% ng tapos ang proyekto. Sa ilalim ng LRT 1 Extension Project, 8 istasyon ang idaragdag sa linya na idudugtong mula sa Baclaran Station. Nakapaloob dito ang mga istasyon na ilalagay sa Redemptorist, Manila International Airport, PITX, NAIA, Dr. A. Santos Avenue, Las Piñas, Zapote at Nyog sa Bacoor, Cavite. Target ng LRMC na maging operational ang unang 5 istasyon nito sa taong 2024, habang sa 2027 naman ang nalalabing 3 istasyon. Yung sa Cavite Extension po natin nasa 62% completion. So by the end of 2021, magko-connect na po yung Cavite Extension natin sa Baclaran Station. Sa oras na matapos, mapagsisilbihan nito ang nasa kalahating milyong mga pasahero na bibiyahe sa Parañaque hanggang Cavite. Kalinsabay nito, ipinakita rin ng LRMC ngayong araw ang mga bagong train sets na patatakbuhin sa linya ng LRT1. Mula sa 30 order ng kumpanya, nasa 12 na ang na-deliver sa Pilipinas. Binili ang mga ito mula sa bansang Mexico at Spain. Andito tayo sa loob mismo ng pinakabagong tren ng LRT1. Mayroon itong kapasidad na mahigit 1,300 na mga pasahero. Ito yung Generation 4 na halos katulad lang din noong Generation 3 na dumating para sa LRT1. Pero ang pagkakaiba lang nito, mayroon itong mga modern na equipment na ginagamit para sa mas epesyenteng signaling system ng mga tren sa LRT. Umaabot ng 10 bilyon ng gastos para lang sa mga bagong tren. At dahil sa mga pagbabagong ito, plano ng private operator na umapila ng dagdag singil sa pamasahe. Paliwanag ng LRMC, simula pa noong 2015 ay hindi pa rin naman nagtataas ng pamasahe ang LRT1. I think the usual increases for inflation and based dun sa ating contract, yun po yung sinusunod natin. But yung makikita po natin is our fares kasi ngayon are very cheap, no? I think cheapest siya sa mga different train businesses, no? Sa kasalukuyan ay naghihintay pa rin ang LRMC ng tugon sa Department of Transportation kaugnay sa kanilang fare hike petition sa LRT1. Ngunit nauna nang sinabi ni Transportation Secretary Arthur Tugade na walang ipatutupad na dagdag pasahe sa mga pampublikong sasakyan upang maibsan pa rin ang epekto ng pandemya sa mahihirap nating mga kababayan. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Samantala, nailagay na ang ikalawang batch ng mga bagon na bubuo sa 22-kilometer Metro Rail Transit o MRT Line 7. Ayon sa San Miguel Corporation, inilagay ang mga bagong Hyundai Rotem train sets nitong weekend sa MRT 7 tracks sa pagitan ng University Avenue at Tandang Sora. Bahagi ito ng 36 train sets ng MRT Line 7 kung saan 6 ang inaasahang darating mula Korea bago matapos ang taon. Naniniwala ang kumpanya na masisimula ng operasyon ng tren para sa test runs sa December 2022. Sa unang taon ng operasyon, target ng MRT 7 na makapagserbisyo sa 300,000 pasahero kada araw at hanggang 800,000 naman sa ika-12 taon nito sa operasyon. Sa iba pang balita, winasak na ng Bureau of Customs kaninang umaga ang mga nasabat na produktong pang-agrikultura sa port ng Subic Bay sa Zambales. Nabubulok na ang mga produkto kaya kailangan ng alisin upang hindi panggalingan ng sakit. Mula sa Bulacan, ito ang balita ni Nestor Torres live. Nestor, saan ba winasak itong nasabat na smuggled na gulay at magkano ang halaga nito? Angela, dinala na ng Bureau of Customs sa Greenleaf 88 na Sardus Waste Disposal sa bayan ng Porac, Pampanga ang tunay-tuniladang mga smuggled na gulay na nasabat sa Port of Subic Bay. Nagkakahalaga ito ng 362 million pesos. Nang buksan nila ang ilang container van, mabaho na at nabubulok na ang mga ito. Ayon kay Marites Martin, BOC District Collector ng Port of Subic,
umabot na sa 60 40-footer containers na assorted agricultural products ang kanilang nakumpiska. Hindi itong pwedeng patagalin dahil delikado na ito kung malalanghap ng mga tao. All in all, it's 60 containers itong nasa condemnation site ngayon. So we will be condemning the 60 containers worth 362 million pesos. All in all, it's 1.5 million kilo. Tuloy-tuloy ang operations ng Bureau of Customs, especially Port of Subic. Mandato namin yan, proteksyonan ang ating borders against all forms of smuggling. Ayon sa Department of Trade and Industry, delikado ito kung maibebenta sa mga pamilihan, lalo na sa National Capital Region na binabagsakan ng mga pinupuslit na gulay. Kung mapapansin natin, napakalaki ng difference. It's at least 20 to 50% yung baba ng presyo ng mga naturang imported products. Ito ay nadadala sa mga pamilihang bayan, lalong-lalo na sa Metro. Gate naman ng Department of Agriculture, hindi dapat nakalulusot ang smuggled goods. Anya na apektuhan ang mga magsasaka, partikular na sa mga probinsya ng Baguio at Benguet. Ito po malaking epekto sa local producers natin, lalo na sa mga nagtatanim ng gulay. That's why ito ina-address natin para mapahinto itong pasok ng mga shipment galing sa ibang bansa na wala ho naman import permit. Pag wala po tayong import permit, most likely ito po health hazard na ho kagad. Pabayaan natin to, may epekto tayo sa food safety. Angela, sa ngayon ay tuloy-tuloy nga itong pagwawasak na ginagawa ng BOC kung saan nga ay araw-araw na nila itong gagawin at aabutin ito sa loob ng mahigit 1 buwan para matapos nga ang pagsisira doon sa mga smuggled na gulay na nasabat doon sa Subic Bay. At yan ang latest live mula dito sa Bulacan. Balik sa iyo, Angela. Yes, Nestor, meron na bang lead ang investigation team dyan tungkol sa maaari kung sino yung sangkot dito sa pag-smuggle na ito sa ating bansa at saan ba dinadala usually itong mga winawasak na smuggled items na nasabat ng BOC, Nestor? Angela, ito ay galing pa sa China kung saan nga ito ay nasabat doon sa Subic Bay, sa Port of Subic. At ito nga ay plano ng BOC na ito nga ay tuloy-tuloy na wasakin at ito ay dinadala nga doon sa Porac, Pampanga, doon sa mismong Green Leaf 88 na sa Sardus Waste Disposal doon sa mismong sa Porac, Pampanga at sa Barangay Melta. Lahat ng mga makukumpiska nila o mga makukuha nilang mga nasabat na mga smuggled na mga gulay ay doon dadalhin at nakipag-ugnayan na rin ang BOC tungkol dito at ito na yung pangatlo na November pa kasi sila nakakumpiska at ang pinakalas ay itong August na kung saan nga ay nasa 28 din na mga tunetonladang mga container van ang kanilang nakumpiska doon sa Subic, sa Port of Subic sa Zambales. Alright, maraming salamat Nestor Torres mula sa Bulacan. Kinumpirma ng Malacanang ang pakikibahagi ni Pangulong Rodrigo Duterte sa isasagawang Association of Southeast Asian Nations o Southeast Nations o ASEAN Summit mula October 26 hanggang 28. Gaya ng punong ehekutibo, dadalo rin ang iba pang Southeast Asian leaders at world leaders. Ang Brunei ang host sa 3-day meetings at sa sentro ang pagpupulong sa pagtugon sa pandemya, seguridad at isyong pang-ekonomiya na mga bansa sa Asia. Dadalo po ang ating presidente via Zoom or computer hookup from October 26 to 28. No? So as usual po, regular naman po itong mga ASEAN Summit. Matinding buhos ng ulan at pagbaha ang naranasan sa California, USA dahil sa pananalasa ng bagyo. Ayon sa weather forecasters, makasaysay ang pag-ulan ang hatid ng bagyo sa estado. Ito ang balita ni Abby Valdez.
Nagpapatuloy ang moderate to heavy rain sa ilang bahagi ng California, USA, kaya naman nagbigay ng advisory ang National Weather Service na huwag munang magmaneho dahil sa banta ng mga pagbaha. Dahil ito sa bagyo na nagdadala ng malalakas sa pag-ulan at hangin na tumama sa North Bay at patungo sa katimugang bahagi ng estado. Sa San Francisco, nagdeklara ang NWS ng Urban and Small Stream Flood Advisory dahil sa minor flooding sa ilang mga kalye, highways at underpasses. Maghapon ang operasyon ng SF Public Works dahil sa mga bumagsak na puno at power lines. Nagbukas na rin ang isang evacuation center sa Creekside Adult Center sa Sacramento para sa mga residente ng Arden area. Nagpaalala naman si San Francisco Mayor London Breed na maging alerto at ihanda ang flashlights, batteries at iwasan ang paggamit ng kandila dahil sa banta ng sunog. Batay sa weather forecasters, posibleng magpatuloy ang record-breaking rainfall at malalakas na hangin hanggang araw ng Martes at magdulot ng pinsala sa hilagang bahagi ng California, lalo na sa mga lugar na naapektuhan ng wildfires. Abby Valdez, UNTV News and Rescue, USA. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Posibleng umpisahan na sa Australia ang pagkakaloob ng COVID-19 booster shots. Sa gitna ito ng mga pagluluwag ng COVID-19 restrictions sa bansa. Ito ang balita ni Early Briones. Upang mapigilan ang muling pagsipa ng COVID-19 cases, plano ng Australian officials na i-roll out na ang COVID-19 booster shots sa lalong madaling panahon. Sa gitna ito ng pagluluwag sa dalawang pinakamalalaking lungsod sa bansa, ang Sydney at Melbourne, pagkatapos ng ilang buwang COVID-19 restrictions. Isinantabi na ng Australia ang COVID-0 strategy nito. Ngayon, target na ng bansang mamuhay sa gitna ng coronavirus sa pamamagitan ng mataas na vaccination rate. Unti-unti nang naghahanda ang pamahalaan kaugnay ng booster shots habang malapit nang maabot ng Australia ang 75% double dose vaccination rate sa adult population nito. Ayon sa Vaccination Task Force, maaaring ibigay ang booster shots pagkatapos ng 6 na buwan mula nang matanggap ang second dose. Halos 87% naman sa mga edad 16 pataas ang nakatanggap na ng first dose ng bakuna simula noong buwan ng Pebrero. Early Briones, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Posibleng maging available na sa susunod na buwan ang COVID-19 vaccines para sa mga batang edad 5 hanggang 11 taon sa Estados Unidos. Bahagi ito ng adhikain na pamahalaan na palawigin ang proteksyon laban sa pandemya. Ito ang balita ni Jenry Lombos. Maaari nang makatanggap ng bakuna ang mga batang nasa pagitan ng 5 at 11 taong gulang sa Estados Unidos kung ito ay mabibigyan ng regulatory approval at recommendation mula sa US Centers for Disease Control and Prevention o CDC sa darating na November 2021. Batay ito kay top US infectious disease expert Anthony Fauci. Kung papayagan ng planong ito, humigit kumulang 28 milyong mga bata sa Amerika ang makatatanggap ng bakuna. Hindi man malaki ang porsyento ng mga batang namamatay sa COVID-19, marami naman ang nagkakasakit at nakararanas ng long-term symptoms. Dahil dito, marami sa mga magulang ang nagnanais na mabakunahan ang kanilang mga anak, ayon kay CDC Director Rochelle Walensky. Tatalakayin ng mga opisyal sa kanilang pulong sa Nobyembre ang rekomendasyon at application para sa mga vaccines. Isa rito ang application ng Pfizer-BioNTech na 2-dose vaccine para sa mga batang edad 5 pababa na kasalukuyang sinusuri ng US Food and Drug Administration. Samantala, dagdag pa ni CDC Director Walensky, dapat munang ikonsidera ang otorisasyon at approval bago magpatupad ng pagpapabakuna sa mga bata. Tiniyak niya rin na patuloy na isasagawa ang pagsusuot ng mask sa mga paaralan kahit maaprubahan na ang bakuna. Jenry Lombos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Inaprubahan na ng Department of Health ang rekomendasyon ng Health Technology Assessment Council para sa pagbibigay ng booster at third dose COVID-19 vaccine. Subalit, paglilinaw ng DOH, hindi pa ito agad-agad na maipatutupad. Mula sa Quezon City, ito ang balita ni Aiko Miguel, live. Aiko, kailan maumpisahan itong pagbabakuna ng booster at third dose at sino ang prioridad na mabigyan ito? Yes, Monica, target ng pamahalaan maumpisahan ang pagbibigay ng third dose sa mga senior citizens at immunocompromised at booster naman para sa healthcare workers bago matapos ang taong 2021. Ayon kay Health Spokesperson Undersecretary Maria Rosario Vergere, makakapagsimula lang ang rollout nito kapag mayroon ng emergency use authorization na aamyenda sa kasalukuyang EUA ng mga bakuna para sa third dose. Dagdag pa ni Undersecretary Vergere, Monica, nagbigay na sila ng sulat sa Food and Drug Administration na sila ang magsusumite ng EUA para sa mga bakunang gagamitin bilang third dose at booster dose. Aantayin pa rin natin lahat yung emergency use authority na manggagaling sa Food and Drug Administration. Ang Department of Health ang mag-a-apply ng Emergency Use Authority sa Food and Drug Administration. So nakapagpadala na po tayo ng initial na sulat sa FDA on our intent to apply. Ngayon po, nagkakalap tayo ng makumpleto natin ang mga documents requirement, no, kailangan para sa FDA. Kasama dyan yung mga evidences to support that this kind of practices, katulad ng third doses or boosters, are safe and is going to be effective for the population. Monica, sa rekomendasyon ng Health Technology Assessment Council o HTAC, nakadepende ang ibibigay na brand ng booster shot sa primary series brand na natanggap ng isang vaccinee. Kung Pfizer ang primary dosing series, Pfizer din ang booster shot. Kung AstraZeneca naman ang primary series, Pfizer ang preferred booster shot, pero maaari ding ibigay ang AstraZeneca. At kung Janssen naman, ay Janssen din ang booster shot. Kung CoronaVac naman ang Sinovac ang primary series, Pfizer at AstraZeneca ang preferred booster shot, pero maaari ring ibigay ang CoronaVac. Kung Moderna naman, Monica, ang primary series, Pfizer ang preferred booster shot, pero maaari ding ibigay ang Moderna. Bukod sa tatlong priority groups, inirekomenda ng HTAC ang pagbibigay ng booster shot sa iba pang populasyon sa taong 2022. Pero ito ay kung 50% na ng A1 to A5 priority groups ang nakatanggap na ng COVID-19 vaccine primary series. Samantala, Monica, sa pagbibigay naman ng additional dose o third dose para sa two-dose vaccine at second dose para sa single-dose vaccine, partikular sa immunocompromised individuals. Inirekomenda ng HTAC ang pagbibigay ng karagdagang dose 18 araw pagkatapos matanggap ng vaccine ang primary series ng bakuna. Ang additional dose na ibibigay ay kaparehong brand ng primary dosing series. Samantala, Monica, ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, pag-uusapan pa lang ng Interagency Task Force ngayong linggong ito ang rekomendasyon na ito ng HTAC. Yan muna ang latest live. Balik sa iyo, Monica. Aiko, isang tanong lang, sapat ba ang supply ng mga bakuna kung sakaling mag-umpisa na itong third dose na inirekomenda ng HTAC? Monica, batay sa ibinigay na impormasyon ni Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr., bago matapos ang buwan ng Oktubre, may darating pang 100 million doses ng COVID-19 vaccines ng iba't ibang brand, at bago rin matapos ang taong 2021 ay meron pang parating na 160 million doses ng COVID-19 vaccine ng iba't ibang brand pa rin. So yung assurance na ibinibigay nila na maaari nang ibigay yung third dose, ngunit hindi pa rin naman makakapag-umpisa ito kung walang emergency use authorization na aprobado ng Food and Drug Administration. Nakaantabay tayo, Monica, kung kailan talaga maumpisan ito at kung meron ng aprobadong EUA na ibibigay nga ang FDA, Monica. Maraming salamat, Aiko Miguel.
Fully vaccinated na ang mahigit sa 43,000 na mga persons deprived of liberty na nakadetine sa mga pasilidad ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP. Ayon kay Jail Chief Inspector Xavier Solda, ang tagapagsalita ng BJMP mula sa higit 123,000 na mga PDL, sa ngayon ay aabot na sa 43,841 sa kanila ang fully vaccinated na, habang nasa 87,043 naman ang nakatanggap na ng first dose. Sa ngayon ay nakikipag-ugnayan na ang BJMP sa National Vaccine Operations Center para makakuha pa ng karagdagang supply ng COVID-19 vaccines. Umaasa ang BJMP na mabibigyan pa sila ng karagdagang supply ng mga bakuna, lalo't hindi nawawala ang banta ng hawaan ng COVID-19 sa mga bilangguan dahil sa pagsisiksikan ng mga PDL. Tuloy-tuloy ho yung coordination natin sa National Vaccines Operations Center. Hindi po natin pinababayaan yung ating mga PDL, bagkus patuloy ho natin silang pinagmamalasakitan. In fact, hindi lamang po COVID-19 vaccine na mga ibinibigay po natin sa kanila, kasama ho sa mga strategies ng BJMP para ho maingatan at mapalakas yung kalusugan ng ating mga PDL ay ang pagbibigay din sa kanila flu vaccine at pneumococcal vaccine. Para naman po sa ating weather update at sa ating trivia. Sa ngayon po, ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang siyang nakakapekto ngayon sa malaking bahagi po ng Southern Luzon at ng Visayas. Samantala, ang tropical storm na nasa labas ng Philippine Air Responsibility ay huling namataan sa layong 1,675 east of Southern Luzon. Ang isa naman po ay yung tropical storm dyan sa may kanlurang bahagi ng bansa, 460 kilometers hilagang kanluran ng Palawan. Wala pong epekto sa ngayon ang dalawang bagyo dito po sa Pilipinas. Ayon sa Pag-asa ay malayo rin po ang posibilidad na ito'y papasok po dito sa ating bansa. Pero patuloy po itong binabantayan ng Pag-asa at kailangan po na maghanda pa rin ang ating mga kababayan. Trivia time po. Nagdag kaalaman po mga kasambahay. Alam nyo ba na mas marami pa ang namatay na tao sa mundo kakakuha ng selfie kaysa sa mga taong napatay ng pating? Noong 2017, mayroon lamang 5 taong napaulat na napatay po ng mga sharks. Ang average na bilang ng namamatay dahil sa shark attack ay umaabot lamang sa 6. Habang sa buong mundo, nakapagtala po ng 35 na deaths noong 2017 dahil sa pagkuha po ng selfie. Ayan. Naku, mag-ingat po tayo at maging aware sa kapaligiran, lalo na kung nagse-selfie gamit po ang ating mga telepono. Sana po'y may natutunan kayo at laging tatandaan, mapalad ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. What? Pinanday ng panahon ng 86 years old na si Lola Eugenia Evangelista. Ngunit dahil sa hirap ng buhay na lalong pinatindi ng pandemya, hindi niya maiwasang idaing ang kalagayan ng kanilang pamumuhay sa Nueva Vizcaya. Mahina na ang pangangatawan ng kanyang asawa at ang nag-iisang anak naman ay may kapansanan. Ano kaya ang munting kahilingan ni Lola Eugenia? Ito ang balita ni Nina Armilio. Sa kanilang katandaan, dapat sana ay nagpapahinga na lamang ang mag-asawang Lolo Quintin at Lola Eugenia Evangelista.
Subalit dahil walang ibang maaasahan, kinakailangan pa rin nilang dumiskarte upang kahit papaano ay kumita at may makain sa araw-araw. Ay, hihirap po kami dahil hindi na kami makapagtrabaho. Pupunta sana ako maghanap ng titinda ko, hindi ko naman po kaya. Sa pagtutulya, kumikita ang 86 na taong gulang na si Lola Eugenia, habang ang 82 taong gulang na si Lolo Quintin ay walang permanenteng pinagkakakitaan. Kung kumukuha sa mga tanim niyang mga prutas po, yun, may tinitinda. Pero delikado naman yung pag-aakyat-akyat, bahal mahulog pa. Pag wala siyang makuhang paninda na prutas, wala rin. Kung minsan po, sandaan lang isang araw. Pero hindi naman po araw-araw. Mayroon silang nag-iisang anak na may kapansanan at hika. Kumalaki po yan, may hika. Hanggang ngayon may hika pa rin. Yun ang inuutangan ko kung minsan nang bibili ko ng gamot. Saksi ang tinitirhang barong-barong ng mag-asawa sa maraming taon ng paghihirap na kanilang pinagdaanan. At may mga pagkakataong hindi maiwasan ni Lola Eugenia na idaing ang kaawa-awang kalagayan ng kanilang bahay. Pinapanalangin ko po na tutulungan kami dito sa bahay namin dahil mahina na po kami. Hindi naman ako makakagawa dahil mahina rin ako. Kasi natatakot din kami mabagsakan ng mga ng yero, ganun. Hindi nagdalawang isip ang members Church of God International o MCGI na ipagkaloob ang munting hiling ni Lola Eugenia. Agad na nagtulong-tulong ang mga kapatid upang ayusin at patibayin ang kanilang munting tirahan. Marami pong salamat sa Diyos sa nang tumutulong sa amin. Upang lubos na maipadama sa mag-asawa, pinagkalooban din sila ng libreng nebulizer na maaaring magamit ng kanilang anak sa tuwing ito ay inaatake ng hika. At may dagdag pang libreng grocery items na pandugtong sa kanilang mga pangangailangan. Salamat po sa Diyos sa meron po tumulong sa amin. Naway magsilbing inspirasyon sa atin ang istorya ni na Lolo Quintin at Lola Eugenia na sa kabila ng katandaan ay pilit pa ring nagsisikap upang makaraos sa buhay. At maging paalaala nawa ito sa atin na anumang hirap ang ating harapin sa buhay, mayroon tayong Diyos na laging nakahandang umalalay. At sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan. Mula sa aklat ng awit 55 at 22 na nagsasabi, ilagay mo ang iyong pasan sa Panginoon at kanyang aalalayan ka. Hindi niya titiising makilos kailanman ang matuwid. At yan po ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magandang gabi.